May isang lihim ang panalangin na hindi alam ng marami. At kapag nalaman mo ito ay hindi ka na muling mananalangin sa dating paraan. May kapangyarihan ng ilang piling salita na kayang yumanig sa langit at magpabago ng iyong kapalaran. Hindi ito mahahabang dasal o malalalim na salita, kundi mga katagang galing sa pusong tunay na naniniwala. Sa sandaling maunawaan mo ito, mag-iiba ang paraan ng iyong pakikipag-usap sa Diyos. At ngayon, bubuksan natin ang 10 salita na dapat mong sabihin palagi sa Kanya. Bilang mga Pilipino na kilala sa matibay na pananampalataya, likas sa atin ang paglapit sa Diyos sa oras ng pangangailangan. Lumaki tayo na may rosaryo sa kamay at panalangin sa labi. Sa bawat pagsubok ng buhay, ang unang tinatawag natin ay ang Panginoon. Ngunit may mga pagkakataon na paulit-ulit nating sinasabi ang parehong mga salita nang hindi na natin nauunawaan ang lalim ng kahulugan nito. Ngayon ay babalikan natin ang kapangyarihan ng mga salitang dapat laging namumutawi sa ating bibig kapag tayo ay lumalapit sa Diyos. Sinasabi sa Psalm 55 verse 17, "Evening and morning and at noon I will pray and cry aloud and He shall hear my voice." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay laging handang makinig sa atin sa bawat oras ng araw. Hindi siya napapagod makinig sa ating mga hinaing at pasasalamat. Ang kailangan lamang ay pusong handang magsalita at magtiwala. Kapag naunawaan natin ito, mas lalo tayong magkakaroon ng lakas ng loob na lumapit sa Kanya araw-araw. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa inyong simpleng suporta ay mas marami pa tayong maaabot na mga kapatid na nangangailangan ng pag-asa. Ang bawat pag-share ay maaaring maging sagot sa panalangin ng isang taong naghahanap ng liwanag. Sama-sama nating palakasin ang ating pananampalataya bilang isang sambayanang nananalig sa Diyos. Hayaan nating ang bawat mensahe ay magsilbing ilaw sa bawat tahanan na makaririnig nito. Habang pinapakinggan mo ito, maaring may mabigat kang dinadala sa iyong puso. Maaring may mga panalangin kang matagal nang hinihintay na matupad. Ngunit tandaan mo na ang Diyos ay hindi natutulog at hindi nakakalimot sa Kanyang mga anak. Sa 10 salitang ito, matututuhan nating ilapit sa Kanya ang ating puso ng may buong pagtitiwala. Ihanda mo ang iyong sarili dahil maaring ito na ang sandali na babago sa iyong espiritual na buhay. Unang salita, salamat po Panginoon. Ang salitang salamat po Panginoon ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng mabuting asal, kundi isang malalim na pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Kapag binibigkas mo ito ng may katapatan, ay ipinapahayag mo na kinikilala mo ang Kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Bilang mga Pilipino na may pusong mapagpasalamat, natural sa atin ang magsabi ng salamat sa kapwa, ngunit mas dapat natin itong ibigay sa may kapal. Sa bawat biyayang natatanggap natin araw-araw, ay may dahilan upang sambitin ang mga salitang ito. Ang pusong marunong magpasalamat sa Diyos ay pusong patuloy na pinagpapala. Madalas tayong lumalapit sa Kanya upang humingi ng tulong at gabay. Nananalangin tayo kapag may problema sa pamilya, kalusugan o kabuhayan, no? Ngunit ang tunay na relasyon sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa paghingi, kundi pati sa pagkilala sa Kanyang kabutihan. Kapag sinabi mong salamat po Panginoon kahit walang hinihingi, ay ipinapakita mo ang iyong pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa ganitong paraan ay mas lalong tumitibay ang iyong pananampalataya. Sinasabi sa Psalm 100 verse 4, "Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise be thankful unto Him, and bless His name." Ipinapakita ng talatang ito na ang paglapit sa Diyos ay dapat laging may kasamang pasasalamat. Hindi tayo dapat pumasok sa Kanyang presensya na puno lamang ng reklamo at hinaing. Ang pagpapasalamat ay parang susi na nagbubukas ng pintuan patungo sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kapag inuuna natin ang pasasalamat, ay mas nararanasan natin ang Kanyang kapayapaan. Ang pagsasabi ng salamat po Panginoon ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng mayroon tayo ay mula sa Kanya. Ang ating lakas, talino, pamilya at hanap buhay ay biyayang ipinagkaloob Niya. Kahit ang mga pagsubok ay may dalang aral na dapat nating ipagpasalamat. Sa bawat sitwasyon ay may kabutihang maaaring makita kung magtitiwala tayo sa Kanyang plano.
Kapag nasanay ang puso mo sa pasasalamat, ay mas nagiging positibo ang iyong pananaw sa buhay. Ugaliin mong simulan ang araw sa pagbigkas ng salamat po Panginoon. Sa gitna ng pagod at stress, ay bulungin mo pa rin ang mga salitang ito. Kapag may dumating na hindi inaasahang biyaya, ay agad mong kilalanin ang kanyang kamay. Kapag may pagsubok, ay piliin mong magpasalamat dahil alam mong may layunin siya. Sa simpleng salamat po Panginoon, ay matutuklasan mo ang lihim ng pusong payapa at pananalig na hindi matitinag. Ikalawang salita, patawarin mo ako Panginoon. Sa pinakatahimik na sandali ng iyong panalangin sa gabi, may mga pagkakataon na malinaw kang kinakausap ng iyong konsensya. May mga alaala ng pagkakamali at pagkukulang na biglang bumabalik at unti-unting nagpapabigat sa iyong dibdib at isipan. Hindi ito nangyayari upang ikaw ay tuluyang panghinaan ng loob, kundi upang ikaw ay dalhin pabalik sa presensya ng Diyos na nagmamahal sa iyo. Kapag buong kababaang loob mong binibigkas ang patawarin mo ako Panginoon, ay binubuksan mo ang iyong puso sa kanyang walang hanggang awa at habag. Sa tapat na pag-amin na ito nagsisimula ang tunay at malalim na paghilom ng iyong kaluluwa na matagal nang naghahanap ng kapayapaan. Hindi lingid sa Diyos ang bawat lihim na pagkakasala at tahimik na pagkukulang na pilit nating itinatago sa paningin ng iba. Alam niya ang bawat pagkakataon na tayo ay nadapa dahil sa kahinaan ng laman at kakulangan ng pananampalataya. Gayunpaman siya ay hindi Diyos na mapanumbat o mapagparusa agad kundi isang ama na puspos ng malasakit at pag-unawa. Hinihintay lamang niya ang ating pagpapakumbaba at ang pusong handang magsisi at magbago. Ang paglapit sa kanya ng may luha sa mga mata ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay ng tapang na harapin ang katotohanan. Sinasabi sa Proverbs 28 verse 13, "He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy." Ipinapaalala ng talatang ito na ang pagtatago ng kasalanan at pagdadahilan ay hindi kailanman magdadala ng tunay na pagpapala sa buhay. Ngunit ang tapat na pag-amin at ang seryosong pagtalikod sa maling gawain ay magbubukas ng pintuan ng habag at awa ng Diyos. Hindi niya tayo itinataboy o hinuhusgahan agad kapag tayo ay lumalapit sa Kanya ng may pagsisisi at pagpapakumbaba. Sa halip ay tinatanggap niya tayo ng buong pagmamahal at binibigyan ng panibagong pagkakataon upang maituwid ang ating landas. Ang paghingi ng tawad sa Diyos ay maihahambing sa isang maruming damit na matagal nang nabahiran ng mantsa at alikabok. Habang ito ay hindi nililinis, ay patuloy na nananatili ang bahid at unti-unting sumisira sa kabuuan nito. Ngunit kapag ito ay maingat na nilabhan at inalagaan, ay bumabalik ang dating kaputian at linis nito. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa ating puso kapag tayo ay lumalapit sa Kanya ng may tunay na pagsisisi. Nililinis niya ang ating pagkatao at ibinabalik ang ating dignidad bilang Kanyang minamahal na mga anak. Sa bawat gabi na ikaw ay luluhod at tatahimik sa harap ng Panginoon, alalahanin mong walang kasalanang hihigit sa Kanyang dakilang pag-ibig. Ibulong mo sa Kanya ang iyong mga pagkukulang at hayaang ang Kanyang biyaya ang maghilom sa mga sugat na hindi kayang pagalingin ng mundo. Isuko mo ang iyong kahinaan at tanggapin ang Kanyang kapatawaran ng may buong pagtitiwala at pananampalataya. Bitawan mo ang bigat ng guilt at kahihiyan na matagal mo nang pasan sa iyong puso at isipan. Sa tuwing sasabihin mo ang "patawarin mo ako Panginoon", ay mararanasan mo ang kalayaan at bagong pag-asa na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Ikatlong salita, nagtitiwala ako sa iyo Panginoon. Sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan at biglaang pagbabago, madaling lamunin ng takot ang puso ng tao. May mga araw na tila hindi malinaw ang direksyong tatahakin at ang kinabukasan ay nababalot ng pag-aalala. Sa ganitong mga sandali, ang pagbigkas ng "nagtitiwala ako sa iyo Panginoon" ay isang deklarasyon ng pananampalataya na lumalaban sa pangamba. Hindi ito simpleng mga salita, kundi isang matibay na paninindigan na ang Diyos ang may hawak ng lahat. Kapag pinili mong magtiwala, inilalagay mo ang iyong buhay sa kamay ng may kapal na hindi nagkakamali. May mga pagkakataon na hindi nasusunod ang ating mga plano at pangarap sa buhay. May mga panalangin na tila natatagalan bago masagot, at may mga pintuang biglang nagsasara sa ating harapan. Sa halip na mawalan ng pag-asa, doon mas kailangan ang matatag na pagtitiwala sa Diyos.
Ang kanyang pananaw ay higit na mas malawak kaysa sa ating limitadong pag-unawa. Ang kanyang mga plano ay laging para sa ating ikabubuti kahit hindi natin agad nakikita ang kabuuan nito. Sinasabi sa Proverbs 3 verse 5, "Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding." Ipinapaalala ng talatang ito na ang tunay na pagtitiwala ay hindi kalahati lamang kundi buong puso. Hindi tayo dapat umasa lamang sa sariling talino at kakayahan. May mga bagay na lampas sa ating kontrol, ngunit kailanman ay hindi lampas sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag ibinigay natin sa Kanya ang ating buong tiwala, ay mas nagiging panatag ang ating kalooban. Ang pagtitiwala sa Diyos ay parang isang batang mahigpit na kumakapit sa kamay ng kanyang ama. Habang tumatawid sa mataong kalsada, maaring hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyayari sa paligid, ngunit sigurado siyang ligtas siya. Ganito rin ang kalagayan ng isang pusong tunay na nagtitiwala sa Panginoon. Maaaring hindi malinaw ang lahat ng detalye ng bukas, ngunit may katiyakan na may gumagabay. Sa bawat hakbang ng pananampalataya ay mas nararanasan ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Kapag dumating ang mga pagsubok at tila nauubos ang iyong lakas, piliin mong ipahayag ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Sa gitna ng problema sa pamilya, trabaho o kalusugan, ay ipaalala sa sarili na hindi ka nag-iisa. Ilagay mo sa Kanyang mga kamay ang iyong mga pangarap, takot at mga desisyong kailangang gawin. Maniwala ka na ang bawat pangyayari ay may layunin sa ilalim ng Kanyang perpektong kalooban. Sa tuwing sasabihin mo ang nagtitiwala, "Ako sa iyo, Panginoon," ay pinapatatag mo ang iyong puso laban sa anumang unos ng buhay. Ika-4 na salita, ikaw ang bahala, Panginoon. May mga sandali sa buhay na kahit anong pag-iisip at pagpaplano ang gawin mo, ay tila wala ka nang makitang malinaw na solusyon. Pinipilit mong kontrolin ang sitwasyon, ngunit lalo lamang itong nagiging magulo at mabigat sa pakiramdam. Sa ganitong punto, ang pagbigkas ng ikaw ang bahala, Panginoon, ay isang pagsuko na may kasamang malalim na pananampalataya. Hindi ito tanda ng pagtalikod sa responsibilidad, kundi pagkilala na may Diyos na higit na makapangyarihan kaysa sa iyo. Kapag sinabi mo ito ng buong puso, ay iniaangat mo sa Kanya ang lahat ng hindi mo kayang dalhin mag-isa. Bilang tao, natural sa atin ang magplano at magsikap para sa ating kinabukasan. Ngunit may mga pangyayari na sadyang hindi natin kayang kontrolin gaano man tayo kahanda. May mga biglaang sakit, problema sa pamilya, at pagsubok sa kabuhayan na dumarating ng hindi inaasahan. Sa mga ganitong pagkakataon, mas lalo nating kailangan ang pusong marunong magtiwala at magpaubaya sa Diyos. Ang pagsasabi ng ikaw ang bahala, Panginoon, ay pag-amin na siya ang tunay na may hawak ng ating buhay. Sinasabi sa Psalm 55 verse 22, "Cast thy burden upon the Lord and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved." Ipinapakita ng talatang ito na maaari nating ihagis sa Diyos ang lahat ng ating mga pasanin. Hindi niya tayo pababayaan kapag inilagay natin sa Kanya ang ating mga alalahanin. Siya ang nagbibigay lakas kapag tayo ay nanghihina at nalulugmok. Sa Kanyang mga kamay ay may katiyakan na tayo ay aalalayan at iingatan. Ang pagpaubaya sa Diyos ay parang isang taong pagod na sa pagdadala ng mabigat na kargamento. Sa halip na pilitin pa ang sarili, ay inilalapag niya ito sa mas malakas na kayang bumuhat. Ganito ang nangyayari kapag ibinibigay natin sa Panginoon ang ating mga problema at pangamba. Hindi ibig sabihin na wala na tayong gagawin, kundi kinikilala nating siya ang magbibigay ng direksyon at lakas. Sa ganitong uri ng pagsuko ay may kasamang kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng isip lamang. Sa tuwing mararamdaman mong parang wala ka ng kontrol sa nangyayari sa iyong paligid, alalahanin mong may Diyos na nakaupo sa trono. Itaas mo ang iyong mga kamay sa panalangin at sabihin mong ikaw ang bahala, Panginoon, ng may buong pagtitiwala. Hayaan mong palitan niya ang iyong pagkabalisa ng kapanatagan at pag-asa. Manatili kang masipag at masunurin habang hinihintay ang Kanyang kilos sa iyong sitwasyon. Sa pagpaubayang ito, ay mararanasan mo na ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan lamang sa Kanya. Ika-5 salita, turuan mo ako, Panginoon. Hindi natatapos ang paglalakbay ng pananampalataya sa pagtanggap lamang ng mga biyaya at pagpapala. May mas malalim na tawag ang Diyos para sa bawat isa na lumago at maging mas katulad ni Kristo sa isip at gawa.
Sa bawat araw na tayo ay nabubuhay, ay may mga aral na nais niyang ituro sa atin sa pamamagitan ng ating mga karanasan. Kapag sinabi mong turuan mo ako, Panginoon, ay inaamin mong hindi mo alam ang lahat at handa kang matuto. Ito ay panalangin ng isang pusong bukas at sabik sa paggabay ng may kapal. May mga pagkakataon na iniisip natin na sapat na ang ating kaalaman at karanasan. Subalit sa harap ng walang hanggang karunungan ng Diyos ay napakaliit ng ating nalalaman. Maraming desisyon sa buhay ang nangangailangan ng gabay na higit sa ating sariling pangunawa. Ang paghingi ng pagtuturo mula sa Diyos ay paglapit sa Kanya bilang isang mapagkalingang Ama at Maestro. Sa Kanyang mga kamay ay may direksyong hindi magliligaw sa atin. Sinasabi sa Psalm 32 verse 8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Napakagandang pangako nito na ang Diyos mismo ang magtuturo at gagabay sa atin. Hindi niya tayo hahayaang maglakad nang walang direksyon kung tayo ay handang makinig. Ang kanyang paggabay ay maaring dumaan sa kanyang salita, sa payo ng mga taong makadiyos at sa mga pangyayari sa ating buhay. Kapag marunong tayong makinig, ay mas malinaw nating maririnig ang kanyang tinig. Ang panalangin na turuan mo ako, Panginoon, ay nagbubukas ng pinto sa patuloy na pagbabago ng ating pagkatao. Unti-unti niyang hinuhubog ang ating karakter upang maging mas mapagpakumbaba, mas mapagpatawad at mas mapagmahal. Sa bawat pagsubok ay may leksyong nakatago na magpapalalim sa ating pananampalataya. Sa bawat tagumpay ay may paalala na manatiling mapagkumbaba at nagpapasalamat. Ang buhay na nagpapaturo sa Diyos ay buhay na patuloy na lumalago sa Espiritu. Sa bawat umaga na ikaw ay haharap sa panibagong hamon, ialay mo muna ang iyong isip at puso sa Kanya. Hilingin mo na liwanagan niya ang iyong mga desisyon at hakbang sa maghapon. Kapag may sitwasyong hindi mo maunawaan, ay maghintay at magtiwala sa Kanyang karunungan, maging sensitibo sa Kanyang mga paalala, at huwag isara ang puso sa Kanyang pagtutuwid. Sa pagbigkas mo ng turuan mo ako, Panginoon, ay hinahayaan mong ang Diyos mismo ang humubog sa iyong buhay tungo sa Kanyang kalooban. Ika-6 na salita, samahan mo ako, Panginoon. May mga pagkakataon sa buhay na napapaligiran ka ng maraming tao ngunit pakiramdam mo ay nag-iisa ka pa rin sa iyong mga laban. May mga problemang hindi mo maibahagi kahit sa pinakamalapit mong kaibigan o kapamilya dahil masyado itong mabigat at personal. Sa ganitong mga sandali, ang panalangin na samahan mo ako, Panginoon, ay nagiging tahimik, ngunit makapangyarihang sigaw ng iyong kaluluwa. Inaamin mo na hindi sapat ang sariling lakas at talino upang malampasan ang lahat ng hamon. Kailangan mo ang presensya ng Diyos na nagbibigay tibay ng loob at kapanatagan ng puso. Ang presensya ng Diyos ay hindi lamang nararanasan sa loob ng simbahan tuwing araw ng pagsamba. Siya ay Diyos na nagnanais sumama sa atin sa opisina, sa paaralan, sa biyahe, at maging sa mga simpleng gawain sa bahay. Kapag hiniling mong samahan Kanya, ay inaanyayahan mo siyang maging bahagi ng bawat pagdedesisyon at pagkilos mo. Sa Kanyang presensya ay may kapayapaan na hindi kayang sirain ng ingay at kaguluhan ng mundo. Ang pusong may kamalayan na kasama ang Diyos ay hindi madaling matinag ng takot at pagdududa. Sinasabi sa Isaiah 41 verse 10, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Napakatibay ng pangakong ito na hindi niya tayo iiwan o pababayaan sa oras ng ating pangangailangan. Hindi niya ipinangakong mawawala ang lahat ng pagsubok, ngunit tiniyak niya na may kasama tayo sa pagharap dito. Ang Kanyang presensya ang nagbibigay lakas kapag tayo ay nanghihina at halos sumuko na. Sa bawat sandali ng pangamba ay may kapayapaan kapag pinanghahawakan natin ang Kanyang salita. Ang paghingi ng samahan ng Diyos ay parang isang bata na mahigpit na kumakapit sa kamay ng kanyang magulang habang naglalakad sa madilim na lugar. Maaring hindi niya alam ang lahat ng detalye sa kanyang dinaraanan, ngunit sigurado siyang ligtas siya basta kasama niya ang kanyang magulang. Ganito rin ang buhay na may malay sa presensya ng Panginoon sa bawat hakbang. Hindi man malinaw ang hinaharap, ay may katiyakan na may gumagabay at nagbabantay. Ang Kanyang presensya ang nagiging lakas ng loob at dahilan upang magpatuloy kahit pagod na ang katawan at isipan. Sa tuwing haharap ka sa mga sitwasyong puno ng takot, pangamba at pagkalito, ay tawagin mo ang Panginoon na samahan ka. Sa bawat mabigat na desisyong kailangan mong gawin,
ay isama mo siya sa iyong panalangin at pag-iisip. Kapag nakakaramdam ka ng lungkot at tila walang nakauunawa sa iyong nararamdaman, ay ibuhos mo ito sa Kanya. Ipagkatiwala mo ang bawat araw sa Kanyang paggabay at maniwala na siya ay kumikilos kahit hindi mo nakikita. Sa tuwing sasambitin mo ang samahan mo ako, Panginoon, ay mararamdaman mo ang katiyakang may Diyos na hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Ikapitong salita, mahal kita, Panginoon. Hindi lamang ang Diyos ang nagsasabing mahal niya tayo, kundi inaanyayahan din niya tayong ibalik sa Kanya ang pag-ibig na nararapat sa Kanyang pangalan. Ang pagbigkas ng mahal kita, Panginoon, ay hindi basta emosyon kundi isang malalim na pagpapasya ng puso. Ito ay pagpapahayag na siya ang pinakamahalaga sa ating buhay higit sa anumang bagay o tao. Sa mundong maraming umaagaw ng ating atensyon, ang pagpiling ibigin ng Diyos ang pinakamataas na paninindigan. Kapag sinabi mo ito ng tapat, ay inilalagay mo siya sa sentro ng iyong puso at pagkatao. Maraming tao ang nagsasabing naniniwala sila sa Diyos, ngunit kakaunti ang tunay na nagmamahal sa Kanya ng buong puso. Ang pag-ibig sa Panginoon ay makikita hindi lamang sa salita, kundi sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Kapag mahal mo ang isang tao, ay handa kang magsakripisyo at magtiis alang-alang sa Kanya. Ganito rin ang pag-ibig sa Diyos na may kasamang katapatan at pagsunod. Ito ay relasyon na pinapalalim sa araw-araw na pakikipag-usap at pakikinig sa Kanyang salita. Sinasabi sa Matthew 22 verse 37, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind." Ito ang pinakadakilang utos na ibinigay ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod. Ipinapakita nito na ang pag-ibig sa Diyos ay hindi kalahati o panandalian lamang. Ito ay buong puso, buong kaluluwa, at buong isipan na nakatuon sa Kanya. Kapag Siya ang una sa ating puso, ay nagiging maayos ang lahat ng ibang aspeto ng ating buhay. Ang pagsasabi ng mahal kita, Panginoon, ay parang pag-aalay ng isang mabangong handog sa Kanyang harapan. Ito ay pagkilala na ang lahat ng ating pag-ibig ay nagmumula muna sa Kanyang pag-ibig sa atin. Hindi natin Siya minahal dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil minahal niya tayo ng una. Sa tuwing ipinapahayag natin ang ating pag-ibig sa Kanya, ay lalo nating nauunawaan ang lalim ng Kanyang sakripisyo. Ang pusong umiibig sa Diyos ay pusong nagiging mas mahabagin at mas mapagpatawad sa kapwa. Sa bawat araw na ikaw ay magdarasal, huwag kalimutang sabihin sa Kanya kung gaano mo Siya kamahal. Ipakita mo ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos at pag-iwas sa kasalanan. Ilaan mo ang oras upang makinig sa Kanyang tinig sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at tahimik na panalangin. Ipahayag mo ang Kanyang kabutihan sa iyong pamilya at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa tuwing sasambitin mo ang mahal kita, Panginoon, ay pinatitibay mo ang isang relasyon na magdadala sa iyo sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ikawalong salita, gamitin mo ako, Panginoon. Hindi lamang tayo tinawag ng Diyos upang tumanggap ng biyaya, kundi upang maging daluyan din ng Kanyang pagpapala at liwanag sa iba. May banal na layunin ang bawat buhay at walang sino man ang nilikhang walang dahilan sa mundong ito. Kapag sinabi mong gamitin mo ako, Panginoon, ay iniaalay mo ang iyong talento, oras, kakayahan, at maging ang iyong mga kahinaan para sa Kanyang gawain. Ito ay panalangin ng pusong handang maglingkod kahit walang kapalit na papuri, gantimpala o pagkilala mula sa tao. Sa ganitong disposisyon nagsisimula ang tunay na makabuluhan at makalangit na pamumuhay bilang isang tapat na tagasunod ni Kristo. Maraming tao ang patuloy na naghahanap ng kahulugan at direksyon ng kanilang pag-iral sa mundo. Sinusubukan nilang punan ang kakulangan sa puso sa pamamagitan ng material na bagay, tagumpay at pansamantalang kasiyahan. Ngunit ang tunay at pangmatagalang katuparan ay matatagpuan lamang kapag alam mong ikaw ay ginagamit ng Diyos para sa Kanyang dakilang layunin. Ang simpleng pag-abot ng tulong sa nangangailangan o pakikinig sa isang pusong sugatan ay maaaring maging instrumento ng Kanyang pag-ibig. Kahit ang maliliit na gawa ng kabutihan ay may walang hanggang epekto kapag ito ay iniaalay at ginagawa para sa Kanya. Sinasabi sa Isaiah 6 verse 8, "Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me." Ito ang matapang na tugon ng isang pusong handang tumalima sa tawag ng Diyos.
ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya muna tinanong kung gaano kahirap ang misyon o kung ano ang magiging kapalit ng kanyang pagsunod. Ang mahalaga sa kanya ay ang makasunod at magamit para sa kalooban at kaluwalhatian ng Panginoon. Kapag ganito ang ating puso, ay nagiging buhay tayong patutuo ng kanyang kapangyarihan at kabutihan sa mundo. Ang pagnanais na magamit ng Diyos ay nangangahulugang handa kang magpabago, magpaturo at magpahubog sa kanyang mga kamay. Hindi niya hinahanap ang perpekto, kundi ang pusong available, mapagkumbaba at masunurin sa kanyang tinig. Minsan ang paggamit niya sa atin ay daraan sa proseso ng pagtutuwid, pagsubok at masusing paghahanda. Sa bawat karanasang ito ay mas lalo tayong inihahanda para sa mas malawak at mas makabuluhang responsibilidad. Ang buhay na lubusang iniaalay sa Diyos ay buhay na nagiiwan ng marka na may walang hanggang kabuluhan. Kapag nakikita mo ang pangangailangan sa iyong pamilya, komunidad o simbahan ay huwag ipikit ang iyong mga mata at puso. Ipanalangin mo na ipakita ng Diyos kung paano ka maaaring maging kasangkapan ng kanyang sagot sa problema ng iba. Ialay mo sa kanya ang iyong kakayahan. Kahit sa tingin mo ay maliit, kulang o hindi sapat, maniwala ka na kayang paramihin ng Diyos ang anumang ibinibigay mo kapag ito ay may kasamang pananampalataya. Sa tuwing sasabihin mo ang gamitin mo ako Panginoon, ay pinipili mong maging buhay na alay at instrumento ng kanyang pag-ibig at kapangyarihan sa mundong ito. Ikasyam na salita, sumasamba ako sa iyo Panginoon. Sa gitna ng abalang buhay at walang tigil na gawain sa araw-araw, madaling makalimutan na ang Diyos ay karapat-dapat sambahin at parangalan. Hindi lamang siya Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin, kundi siya ang banal na hari na dapat dakilain ng bawat nilalang. Kapag sinabi mong sumasamba ako sa iyo Panginoon, ay itinataas mo siya higit sa iyong problema, pangarap at maging sa sarili mong kagustuhan. Ito ay malinaw na pagkilala sa kanyang kabanalan, kapangyarihan at walang kapantay na kadakilaan sa buong sansinukob. Ang pagsamba ay hindi lamang pag-awit ng mga papuri, kundi pusong lubos na nagpaparangal at sumusuko sa kanya. Maraming tao ang marunong humingi ng tulong at pagpapala, ngunit kakaunti ang tunay na marunong sumamba nang walang hinihintay na kapalit. Ang pagsamba ay hindi nakabatay sa ating emosyon o sitwasyon, kundi sa katotohanan kung sino ang Diyos sa ating buhay. Kahit may dinadala kang mabigat na problema, ay maaari ka pa ring lumuhod at magbigay ng papuri sa Kanya. Sa katunayan, ang pagsamba sa gitna ng paghihirap at luha, ang isa sa pinakamalalim at pinakamatatag na anyo ng pananampalataya. Dito natin ipinapakita na siya pa rin ang Diyos at karapat-dapat sambahin anuman ang ating pinagdaraanan. Sinasabi sa Psalm 95 verse 6, O come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker. Inaanyayahan tayo ng talatang ito na lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba at may paggalang sa kanyang banal na presensya. Ang pagluhod ay simbolo ng pagkilala na siya ang ating manlilikha at tayo ay kanyang nilikha na umaasa lamang sa kanyang biyaya. Kapag tayo ay sumasamba, ay ibinababa natin ang ating sarili at buong pusong itinataas ang kanyang pangalan sa ibabaw ng lahat. Sa ganitong uri ng pagsamba, ay mas nararanasan natin ang lalim ng kanyang presensya at kapayapaan. Ang pagsamba ay parang pag-aalay ng pinakamabango at pinakamahalagang handog sa trono ng Diyos na may kalakip na paggalang at pag-ibig. Hindi ito para dagdagan ang kanyang kapangyarihan, kundi upang baguhin ang ating puso at isipan. Habang siya ay ating dinadakila at pinupuri, ay tayo ang mas lalong napupuno ng lakas, pag-asa at kagalakan. Ang pusong sumasamba ay hindi madaling lamunin ng takot, inggit o pagdududa sa sarili. Ito ay pusong nakatuon sa kadakilaan ng Diyos kaysa sa laki at bigat ng anumang problema. Sa bawat araw na ikaw ay gigising at bago ka magsimula sa iyong mga gawain, maglaan ka ng sandali upang siya ay purihin at parangalan. Itaas mo ang iyong tinig sa panalangin o awit kahit walang ibang nakaririnig kundi ang Diyos lamang. Ituon mo ang iyong isip at damdamin sa kanyang katapatan at kabutihan na paulit-ulit mong naranasan sa iyong buhay. Hayaan mong ang iyong pamumuhay, pakikitungo sa kapwa at mga desisyon ay maging patuloy na anyo ng pagsamba sa Kanya. Ika-10 salita, nasa iyo ang buhay ko, Panginoon. Darating sa punto ng buhay na mapagtatanto mo na ang lahat ng iyong pinaghirapan na ipundar
at naabot ay maaaring mawala sa isang iglap. Ang tunay na seguridad ay hindi matatagpuan sa pera, posisyon o papuri ng tao kundi sa kamay ng Diyos na may hawak ng bawat tibok ng iyong puso. Kapag sinabi mong nasa iyo ang buhay ko, Panginoon, ay ibinibigay mo sa Kanya ang kabuuan ng iyong pagkatao, plano at kinabukasan. Ito ay isang malalim na pagsuko na may kasamang matatag na pagtitiwala sa Kanyang perpektong kalooban. Sa ganitong panalangin ay kinikilala mong Siya ang pinagmulan at layunin ng iyong pag-iral. Hindi madaling isuko ang kontrol ng sariling buhay at mga pangarap. Bilang tao ay likas sa atin ang gustong masunod ang ating kagustuhan at direksyon. May mga pagkakataon na ipinipilit natin ang sariling plano kahit malinaw na hindi ito ang tamang landas. Kapag inilagay mo ang iyong buhay sa Diyos, ay tinatanggap mong mas mataas ang Kanyang karunungan kaysa sa iyong pag-unawa. Sa ganitong uri ng pagsuko ay may kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang bagay sa mundo. Sinasabi sa Galatians 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ipinapakita ng talatang ito na ang buhay ng isang tunay na mananampalataya ay hindi na lamang umiikot sa sariling kagustuhan. Ito ay buhay na pinamumunuan at ginagabayan ni Kristo sa bawat araw. Kapag Siya ang naghahari sa ating puso, ay nagkakaroon ng bagong direksyon at malinaw na layunin ng ating pamumuhay. Ang ating mga desisyon at pangarap ay unti-unting naayon sa Kanyang banal na plano. Ang pagbigkas ng nasa iyo ang buhay ko, Panginoon, ay parang pagtayo sa isang matibay na bato na hindi matitinag ng malakas na alon. Maaring magbago ang sitwasyon at maaring dumaan ang matitinding pagsubok, ngunit nananatiling tapat ang Diyos. Kapag Siya ang sentro ng iyong buhay, ay hindi ka madaling masira ng kabiguan o panghihina. Ang bawat tagumpay ay iniaalay mo sa Kanya, at ang bawat pagkatalo ay ipinagkakatiwala mo sa Kanyang layunin. Sa ganitong pananaw ay nagiging malinaw na ang iyong buhay ay may direksyon na itinakda ng may kapal. Habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay araw-araw, piliin mong ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ialay mo sa Kanya ang iyong pamilya, trabaho, pangarap, at maging ang mga bagay na kinatatakutan mo. Magtiwala ka na ang may likha ng iyong kaluluwa ay higit na nakaalam ng pinakamabuti para sa iyo. Magpatuloy kang lumakad sa pananampalataya kahit may mga bagay na hindi mo pagganap na nauunawaan. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao, kundi pusong handang sumunod at magtiwala. Sa bawat salamat po, Panginoon, ay pinalalalim mo ang iyong pasasalamat. Sa bawat patawarin mo ako, Panginoon, ay nililinis niya ang iyong puso. Sa bawat nasa iyo ang buhay ko, Panginoon, ay ibinibigay mo sa Kanya ang kabuuan ng iyong pagkatao. Ang mga salitang ito ay tila simple, ngunit may kapangyarihang baguhin ang takbo ng iyong espiritual na buhay. Sinasabi sa James 1 verse 22, But be ye doers of the word and not hearers, only deceiving your own selves. Ang talatang ito ay paalala na ang pakikinig lamang ay hindi sapat. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagkilos at pagsasabuhay ng mga natutunan. Kapag isinabuhay mo ang mga salitang ito sa iyong araw-araw na pamumuhay, ay makikita ang bunga nito sa iyong pamilya at komunidad. Sa ganitong paraan nagiging buhay na patutuo ka ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Maaring may mga pagsubok ka pang haharapin matapos mong panoorin ito. Maaring bukas ay may panibagong hamon na susubok sa iyong pananampalataya. Ngunit dalhin mo sa iyong puso ang mga salitang ito at gawing sandata laban sa takot at panghihina. Alalahanin mong ang Diyos na iyong tinatawag ay buhay at kumikilos sa iyong sitwasyon. Hindi niya binabalewala ang bawat panalangin na nagmumula sa pusong tapat at mapagkumbaba. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa inyong patuloy na suporta, ay mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng pag-asa at liwanag. Ibahagi natin ang mensaheng ito upang mas marami ang makakilala at lalapit sa Panginoon. Patuloy tayong lumago sa pananampalataya at manatiling matatag sa Kanyang mga pangako. Hanggang sa muli nating pag-uusap,
nawa ay pagpalain ka ng Diyos at samahan ka niya sa bawat hakbang ng iyong buhay.